Traffic na, lalo pa raw lalala ang sitwasyon sa mga lansangan habang papalapit ang Pasko. Kaya naman ang MMDA pinag-aaralan ng alisin ang window hours. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Dahil sa inaasahang pagdami ng bilang ng sasakyan sa kalsada, lalo ngayong holiday season, pinag-aaralan ng MMDA na alisin na ang window hours sa number coding scheme sa Metro Manila. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang window hour. Sa mga oras na yan, pinapayagang bumiyahe ang mga sasakyan kahit coding. At kung tuluyan ng alisin ang window hour, diretsong ipatutupad ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ibig sabihin, bawal na ang mga coding na sasakyan sa mga oras na yan. 15 kalye ang tatanggalan ng number coding window hours kung sakali. Wala pang eksaktong petsa kung kailan ito ipatutupad dahil pinag-aaralan pa ang magiging epekto nito. October 6 pa inaprubahan ng Metro Manila Council ang resolusyon para rito. Bahagi na rin po ito ng mga hakbang na ginagawa natin upang mabawasan nga po ang traffic, lalong-lalo na ngayon at padating na nga po ang Kapaskuhan at inaasahan natin napakaraming sasakyan po ang dadaan sa ating mga kalye. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang ilang motorista. Feeling ko naman kasi kahit may gano'n saka wala, parang yung traffic's the same eh. Wala naman nagbago po eh. So, kung tatanggalin yon, medyo mas mahirap na ngayon. Kung ang goal nila mas malesen yung traffic, I think mayroong tendency na baka yung iba mas bumili pa ng kotse para ma-fill in yung window hours na yon. Dahil naman sa paparating na barangay at SK elections, wala munang number coding scheme sa Metro Manila sa October 30. Gayon din sa November 1 at 2 para sa paggunita ng undas. Samantala, nagbabala naman ang MMDA sa mga pasaway na motorista na dumaraan sa EDSA busway. Mas mataas na ngayon ang multa. Para sa first offense, 5,000 pesos ang babayaran. 10,000 hanggang 30,000 pesos naman sa second hanggang fourth offense. Posible ring suspindihin o ma-revoke ang lisensya ng lalabag na motorista. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.